Good day mga idol, bumili ako ng air pump para sa alaga kong ARC crayfish sa isang online app. Ang brand ng air pump na ito ay ang Sobo Aquarium SB738. Dito ay titingnan ko kung totoo na silent nga ba ang air pump na ito at kung gaano kalakas ang hangin na binubuga ng air pump. Ito mga idol ang Sobo Aquarium SB738 na air pump. Kaya ako siya binili ay dahil nabasa ko na silent daw ang air pump na ito. Ang pinaka problema ko kasi sa air pump, simula nung nag-alaga ako ng isda, ay yung ingay na minsan ay nakaka-stress at nakaka-irita sa umpisa. Pero kapag katagalan ay parang masasanay ka na lang din sa tunog. Sa pagbukas natin ng box, makikita natin agad yung air pump. So, tanggalin ko lang siya dito sa plastic at titingnan ko pa kung ano pang laman nito. So meron siyang manual at yung manual niya ay nakasulat sa Chinese at iba pang mga language. Okay. So check ko pa muna dito kung ano pang laman ng box. Sticker, merong limang sticker. So tinatanggal ko muna dito yung wire para mat-testing natin kung gaano kalakas itong Sobo air pump. So yung quality ng plastic niya is maganda. Meron siyang ditong switch para iset ng high at low yung airflow. So pag inikot mo siya sa left side is low para humina at doon naman sa right is yung palakas. So dito meron siyang saksakan ng air pump, dalawa na kulay yellow. Okay, kasya dito yung mga hose na gagamitin natin sa aquarium. Itong black rubber spike ay yung kanyang stand para hindi malakas yung vibration ng motor. So ito mga idol, kumuha muna ako ng maliit na aquarium para matesting ko kung gaano kalakas yung airflow or bubbles na nilalabas na itong air pump. So ang gagamitin kong hose, yung normal na hose lang na nabibili natin sa mga pet store. 10 pesos lang yung 1 meter or 15 yata. So isasaksak ko siya sa air outlet ng ating air pump. Okay. So medyo mahirap lang siya lang ipasok sa una, syempre kasi medyo masikip pa yung ating hose. Kaya tiyagaan lang para maipasok natin sa air outlet. Mahalaga tong air pump kasi dito nagiging source ng circulation para maging malinis yung ating tubig at saka magkaroon din ng oxygen yung ating tubig sa aquarium. So nire-rotate ko lang siya sa pinakamahina para matesting natin kung kung gaano kalakas yung mahinang airflow. So okay, so try na natin yung unang hose muna. Mahina siya mga idol sa low. So kung may mga angelfish kayo na ayaw ng masyadong malakas na air pump, ito maganda to sa mga angelfish, kasi pag ang angelfish kasi gusto nila yung hindi ganun nabubulabog yung tubig. So ito tama tong low airflow lang, maganda to mga idol. At saka ito yung tunog nito halos walang tunog siya. So napakalaking tulong nito kasi ito yung air pump na hinahanap ko, kasi napakahirap yung air pump na maingay. So ito, i-rotate ko lang siya sa right side or clockwise para lumakas. So tingnan natin. Okay, ikot pa natin dito. Yan, yung mga idol lumalakas na. Yan. So yun, sa nakikita nyo, medyo malakas na siya ng konti kumpara dun sa kanina. So saktong-sakto na to para dun sa aking crayfish, kasi yung crayfish natin is hindi rin gusto ng malakas yung buga nung hangin dun sa filter na ilalagay natin dun sa aquarium. So yung mga idol, ibabalik ko lang ulit siya sa low para makita nyo kung gaano kahina. Yan, so mahina lang dito sa low. Yan mga idol. At saka tahimik siya, sobrang tahimik, halos hindi mo maririnig na umaandar siya. Okay, dito nga pala sa likod ng air pump ay merong samitan. So kung may bakal kayo, pwede nyo siyang i-hook dyan para nakahang siya. Kasi kapag itong air pump ay nakalapag lang,
is yung paggalaw nung air pump ay pwedeng mag-cause ng vibration doon sa aquarium. So it's better na nakahang yung ating air pump. So isasabit na natin itong air pump dito sa may bakal malapit sa bintana. So yun, saktong-sakto mga idol. Nakahang siya, so ibig sabihin kung nagbabibrate man yung air pump natin is hindi ganun kalakas yung magiging vibration niya sa aquarium. Meron ako ditong filter, galing siya sa sponge filter, so ikakabit ko lang yung hose dito. Nasira na kasi yung kanyang sponge, so ang ginawa ko, bumili ako ng cotton wool, tapos pinaikot ko lang dun sa paligid ng tubo ng sponge filter. Yan. So niligay ko siya dito sa aking aquarium. Dito ko ilalagay yung mga crayfish na breeder. So tinry ko muna siya na nakahiga kung okay lang siya, kung gagana. Pero later on itatayo ko rin siya kasi mas malakas yung higop nung dumi kapag nakatayo siya. At saka yung mga bubbles lumalabas dun sa may loob So nangyayari nun, yung tubig hindi nakaka-circulate. So ang gagawin ko is itatayo ko siya mamaya kapag nadagdagan ko pa ng tubig. So sa makikita nyo mga idol, gumagana yung ating air pump at saka sakto lang siya dito sa ating aquarium para sa ating crayfish. Yung isang hose ay ilalagay ko dito sa sponge filter, dito sa black tub. May mga maliliit pa kasing krillings dyan, so palalakihin ko na lang muna yon. Itong sponge filter na to is malaking tulong dito sa black tub para malinis yung tubig. Tapos para tubuan ng beneficial bacteria itong sponge filter. So mamaya lalagyan ko pa siya ng tubig kasi sa makikita niyo mababa yung tubig kaya yung air bubble ay hindi makalabas dun sa sponge filter. The moment mga idol na nakita nyo itong video na to is 2 weeks na yung nakalipas. So na-testing ko na siya kung gaano ka-effective yung air pump at nakita ko na mas maganda to kasi hindi ganun kalakas yung air pump to the point na nai-stress yung mga crayfish. Ang napapansin ko kasi is kapag napakalakas ng air pump or yung airflow dun sa tubig is nai-stress yung mga crayfish na bigla-bigla na lang silang namamatay. At dahil dito sa sponge filter na nilagay ko is nakatulong to para magkaroon ng beneficial bacteria dun sa tubig na kakain dun sa mga nitrate. Yung mga nitrate mga idol is yung end product ng mga dumi ng mga crayfish. So itong sponge filter na ginawa ko gamit na ng cotton wool is naging effective. That's all mga idol. Salamat po sa inyong panonood. Sa susunod ko naman video, ipapakita ko sa inyo yung mga krillings na dinarap ng aking crayfish na breeder dun sa aking blue na aquarium. Salamat sa inyong panonood mga idol. This is Chuck and you're watching Biker Drone.